Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening, brothers and sisters. Welcome once again to our midweek Bible study. Mga kapatid, tayo ba'y laging excited na inaabangan natin ang araw ng Wednesday? Of course. Kaya manalangin muna tayo mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang masalangit, Diyos naming mapagmahal. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka. Ama, sa araw nito, muli tinataas namin ang gawain. And Father God, for without you, we are all nothing, Father. So we ask for thy anointing to be upon us, Panginoon, mula sa magpapaawit, sa music ministry, sa banda, at hanggang sa magkakaloob ng word, Panginoon. Give us your double portion of your anointing. At sa mga kapatid kong ikinig ng pagtuturo, Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng bukas na puso at kaisipan upang maluwalhati naming matanggap ang pagpapalang nagmumula sa iyong mabuting balita. Thank you, Father God. Again,
sa iyong pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito samot na langin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you, Lord. So, while waiting for our brothers and sisters to log in dito sa ating Comfy, makinig po muna tayo ng mga awitin para sa Panginoon. Di kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal taas. Gaano ang halagang hawak niya'y hindi sapat. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal taas. Kaano ang halagang hawak niya'y hindi sapat. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. La 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 la. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. La 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 la.
Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. You are the stronghold of my life. I am blessed to have you by my side. You are my strength when I am weak. I want to give back all the glory to you, Lord Jesus. You are the stronghold of my life. I am blessed to have you by my side. You are my strength when I am weak. I want to give back all the glory to you, Lord Jesus. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship
worship, I will sing, I will worship, I will sing, I will worship the Most High God. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I give a new life. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I'll live a new life. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. When I messed up, you would embrace me. Hold me with your loving hands, oh God. That's how great is your love for us. You even gave Jesus your life for us. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. So I thank you, Lord, for your amazing love.
of my life just came rushing through my mind. Did I thank you more enough? Have I praised you all the time? 'Cause every time I'm down, you always lift me up. At times when I'm lost, you're there to keep me. When I'm running on my knees and pray, I come running on my knees and pray. Lord, your face shines on me and carry me all the way. I come running on my knees and pray. I come running on my knees and pray. Lord, you turn towards me and bring me back my peace. When I'm trembling from my fears, you make me still. I know you're here. Did I thank you more enough? Did I raise you all the time? When I'm helpless in my world, you always come near. And when my thoughts are all in doubt, your words answer me. So I'm running on my knees and pray. I come running on my knees and pray. Lord, your face shines on me and carry me all the way. I come running on my knees and pray. I come running on my knees and pray. Lord, you turn towards me and bring me back my peace. You have shown me everything, more than I could ever hope. I will lift your name on high. Lord, let your glory be proclaimed. I come running on my knees and pray. I come running on my knees and pray. You carry me all the way. I come running on my knees and pray. I come running on my knees and pray. Let your spirit shine on me and carry me all the way. You carry me all the way. Glory, hallelujah. Napakagandang awitin. Salamat sa Panginoon sa mga awiting ito. Ano ha? So, daily Bible reading assignment. Day 210 na po tayo mga kapatid. August 3, 2022. Isaiah 9 to 10 and Matthew 23. Again, Isaiah 9 to 10 and Matthew 23. Today, batiin natin mga kapatid who's having their special day. Amen. Okay, August 3, 2022. Happy birthday, Sister Maria Cecilia Mercado, Brother Christian James, and belated happy birthday to Sister Janela Estrella. Enjoy your day. Happy birthday, mga kapatid.
to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid! And now, eto na. Ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tawagin niyo po mga kasama natin sa bahay upang sama-sama tayong magpuri, dakilain ng ating Panginoon. Okay, let's call on sa ating Comfy Music Ministry to lead us on our praise and worship. Thank you, Lord. Praise God! Magandang gabi po sa atin lahat mga kapatid. Ito po ang oras muli binigay ng Lord para tayo magpuri at magpasalamat sa Kanya. Kumusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya. Alive in Christ. Hello po mga kapatid, sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. I will praise you, O Lord, with all of my heart. I will tell of all the marvelous things you have done. I will be filled with joy because of you. I will sing praises to you, to your name, O Most High. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Simulan na po natin. Tayo po'y magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Ako'y iyong hinanap. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong Natagpuan. Ako'y Iyong niyakap. Ako'y Iyong binagay. higit pa. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Ako'y iyong hinanap. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri! Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo inaalan. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Papuri! Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo inaalan. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, Buhay na may katiyakan. Buhay na walang hanggan. Sa'yo lamang matatagpuan. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo inaalan.
Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Minsan pa, papuri! Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Purit, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umaakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buting umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay! Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang iba makahihigit pa, kaya't mapurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Papurit! Papurit, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umaakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh! Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buting umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay! Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang makahihigit pa, kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Minsan pa, ikaw ang buhay na ganap! Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang makahihigit pa, kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Kaya't papurit pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Praise the Lord Jesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Thank you, Lord Amen. Jesus. Patuloy po tayong mawit sa Panginoon. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan.
tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na ako mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. One more time. Di ko na pwede malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na ako mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan. Huwag pababayaan. Yan ang samo. Oh, Jesus, Huwag mo kong iiwan. wag mo kong iiwan. Wag pababayaan. Yan ang samo ko. Oh, Jesus. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas sa banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Thank you, Jesus. Ihahayag ko
pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, Hallelujah. dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon, pupurihin kita. Aking Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. At para sa ating pag-aaral, kung last week ay Son of God, ngayon naman po ay Son of Man. At tatalakayin po ng ating kapatid na si Minister Boy Salvacion. Magandang gabi mga kapatid. Purihin ang Diyos sa buhay natin at sama-sama tayong nag-i-enjoy sa buhay na walang hanggang kaloob ng Diyos sa atin. Yung patuloy na pagkakilala sa Kanya at sa Kanyang anak na Kanyang isinugo. Hindi lamang ibig ni Lord na maligtas ang lahat, kundi makaalam ng katotohanan. Sa gayon, ang mapagpala, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Jesucristo. At yan po ang topic natin ngayon, the Son of Man. Bago po ang lahat, babasahin ko muna sa John 2, 1 hanggang 2. Ang kasalan sa Kana. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, thank you po Lord sa pagkaing padala mo sa amin. Di lamang po ang kasalan sa Kana na nakatala sa John 2, kundi pati ang mga kapahayagan, karagdagang kapahayagan na aming maririnig ay takipan mo po ng iyong grasya na pakinabangan po ng bawat tagapakinig. Mapagpala po kaming lahat, aming Ama, at ang luwalhati at parangal sa iyo lang. In Jesus' name, Amen.
So, magandang gabi uli, mga kapatid. So, yun ang topic natin. Nung nakaraang linggo, ang tinalakay natin ay Jesus as the Son of God. Ngayong araw na to, Jesus as the Son of Man. Yun ang pagkasalarawan ni San Juan. Hindi lamang anak ng Diyos, kundi si Jesus ay anak ng tao. Paboritong title na gamitin ni Jesus yan sa New Testament. Alam niyo ba kung ilang beses ginamit ni Jesus ang title na the Son of Man, anak ng tao? 80 beses, more or less 80. Marami kasing nagsasabing mga ngaral na 78, 79, pero ginamit ko na 80. Na paborito ng Panginoong Hesus, gamitin yan. Yang kasalan sa Kana na ating binasa, diyan unang naghimala si Jesus. Na yung tubig ay kinonvert niya sa alak. Napakahalagang istorya niyan. Sapagkat hindi lamang yan ang unang himala ni Jesus na nagpahayag ng kanyang kadakilaan, na naging daan upang lubusang manalig sa kanya ang mga alagad. Kundi, yan din ay patunay ng pagiging 100% na si Jesus ay taong-tao, na nakikihalubilo, nakikilahok, nakikihalo sa mga gawain ng tao. Sa Biblia, maraming mga, anong tawag dyan? Mga social affairs, social activities, nakasali ang Panginoong Hesus. Marami siyang party na dinadaluhan. Kaya makikita nyo dyan na pagkadating sa pagiging tao ng Panginoong Hesus, walang question sa atin yan. Lubos ang ating paniniwala. Sabi nga ng Hebrews 2:14, sapagkat tao ang binabanggit ni Jesus na nais niyang tulungan, nagkatawang tao rin si Jesus. May laman at dugo. So, pagkadating sa pagiging tao ng Panginoong Hesus, hindi malaking issue sa atin yan. Ang issue sa kanila ay yung pagiging Diyos ni Jesus. Pero tayo, na mga Kristiyano, tanggap natin si Jesus bilang 100% Diyos at 100% na tao. As the Son of God, katulad ng aral natin nung nakaraang linggo, Jesus is God. Ganun lang kasimple yun. Sapagkat kung ano ang Ama, gayon din ang anak. Jesus ang maningning na larawan ng Diyos. Dumating si Jesus upang ipakilala ang kanyang Ama. Amen? At siya ay kabilang sa Godhead, kung tawagin, yung Trinity. Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Amen? So, si Jesus, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ngayon, as the Son of Man, yung topic natin ngayon, kung paano as the Son of God, He is God, as the Son of Man, Jesus is a man, is human. Kung siya sa pagiging anak ng tao, si Jesus ay taong-tao. Amen? Sa isang pangyayari, nung Jesus ay naglakad sa tubig. Sa Matthew 14:33, tapos nung makita siya ng mga alagad, at nagnais si Pedro na lumakad sa tubig, niyaya niya, in-invite niya. Si Pedro ay nakalakad sa tubig. Pero nung makita ni Pedro, ang malakas na hangin at maramdaman niya, nag-alinlangan, lumubog. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, niligtas niyo po ako. Agad-agad na inabot siya ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng pananalig mo. Pagkasampa nila sa bangka, sinabi nung, sinamba siya nung mga nandoon sa bangka. At ang sabi ng mga nasa bangka, tunay na ang taong ito, tunay na kayo po ang anak ng Diyos. Sa isang pangyayari naman, pinahinto niya ang alon at hangin. At nagtaka ang mga alagad na nasa bangka. Ang sabi ng mga alagad, anong klaseng tao ito? Inuutusan pati hangin, pati alon, at sumusunod naman sa kanya. Anong klaseng tao ito? Jesus, mga kapatid, ay dalawa ang nature. Divine nature and human nature. Pero isa ang katauhan, hindi dalawa. With divine nature and human nature.
Si Jesus ang anak ng Diyos at siya rin ang anak ng tao. Si Jesus ang Kristo, ang Misaya, at siya rin si Jesus na taga Nazaret. Taong-tao, mga kapatid, na bagamat siya ay Diyos at kapantay ng Diyos, ay nagkatawang tao at namuhay sa piling natin bilang isang alipin. Mga kapatid, unawain niyo ito aking mga binabanggit. Nabuhay at namatay na taong tao. Pero ang Biblia ay kinalala siya bilang sinaunang tao sa sinaunang panahon. The Ancient of Days. Sabi niya sa John 8:58, bago pa man si Abraham, ako'y si ako na. Amen? Sa isang salita niya sa cross, sabi ng Panginoong Yesus, ako ay nauuhaw. Pero kapag binasa niyo ang John 4, si Jesus ay nagpakahayag bilang tubig na nagbibigay ng buhay. Ang sa kanya ay manalig, ay hindi nadaranas ng kauhawan kailanman. Si Jesus ay pinarusahan, pinagpapalo, nilatigo, pero ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at mga latay, tayong lahat ay nagsigaling. Mga kapatid, napakagagandang mga katotohanan na ibig kong lagi ibahagi sa inyo. Sabi ng Panginoong Yesus, I can do nothing of myself. Wala akong magagawa sa sarili ko. Pero still, ang sabi niya sa John 1:3, walang bagay na nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ni Jesus. At walang anumang bagay na nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sa pagkarga ng cross, hirap na hirap si Jesus bilang tao. Tinulungan siya ni Simon of Cyrene. Binuhat ni Simon yung cross. Pero ang Colossus 1:27 ay nagpahayag na Jesus holds everything in His hand. Nasa kamay ni Jesus ang kaayusan ng lahat ng bagay. Sabi mga kapatid, at ang Biblia ay nagtala that Jesus increased in wisdom and stature. Patuloy na lumaki si Jesus at umunlad ang kanyang karunungan. Pero ang Biblia ay nagpahayag na si Jesus ang kahapon, ngayon, at ang kinabukasan. Si Jesus noon, ngayon, at pagpakailanman. Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan ng isang Roman governor. Pero wag mong kalilimutan na ang pakilala ni Jesus at ng Biblia sa kanyang sarili. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Siya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Minsan dumaing ang Panginoong Yesus sa Garden of Gethsemane na ang sabi niya, ang puso ko'y nahahapis na halos aking ikamatay. Hapis na hapis ang aking puso na halos aking ikamatay. Pero tandaan natin, si Propeta Isaiah ay nagpahayag that Jesus is the Prince of Peace. Mga kapatid, nakakatuwa. Jesus ay dumaing sa cross. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero siya rin ang nangako sa atin na hindi ko kayo iiwan at hindi ko rin kayo pababayaan. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. Diyos at tao, pagkahalo sa katauhan ni Jesucristo. Mga kapatid, kung hindi bumaba si Jesus mula sa langit, wala tayong pag-asang makaakyat ng langit. Lahat ng hirap at kahihiyan na dinanas ng Panginoong Hesus upang tayo magkaroon ng magaan na buhay,
buhay na marangal, kaya siya'y nalagay sa kahihiyan. Amen? Nagpakadukha upang tayo ay makaranas ng buhay na katulad ng mayayaman. Bagamat siya'y mayamang-mayaman ay nagpakadukha upang tayo'y makaranas ng yaman, mga kapatid. Amen? Kung hindi nag-alay ng kanyang buhay at namatay sa Jesus, wala tayong kabuhay-buhay. Kaya unawain natin to, mga kapatid. Ang mga pahayag ng Biblia at ng Panginoong Yesus mismo, unawain natin. Kaya ang sabi ng 1 John 4:1, huwag agad-agad tayong maniniwala na nagsasabi sa sinumang tao na nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Suriin nating mabuti sapagkat nagkalat ang mga bulaang propeta. At ang sabi ng 1 John 4:1-3, ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ulitin ko. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang hindi nagpapahayag ng gayon kay Kristo, hindi Espiritu ng Diyos ang sumasa kanya, kundi Espiritu ng Antikristo. Na sinabi na noon pa at ngayon nga ay dumating na. Mga kapatid, ingat tayo. Hindi gaanong madaling unawain. Pero, take note, madaling-madali sa Diyos na magkatawang tao. Pero ang tao, kailanman hindi magiging Diyos. Ibig ng Diyos na tayong lahat ay maging maka-Diyos. Pero kailanman hindi tayo magiging Diyos. Pero sa Diyos, madaling-madali na siya ay magkatawang tao. Yan ang hiwaga ng katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag. Si Jesus ay nahayag nang siya ay maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Yan ay tala ng 1 Timothy 3:16. Hiwaga ng katotohanan ng ating relihiyon na nahayag si Jesus nang siya ay maging tao. Amen? Si Jesus bilang tao ay merong special purpose. Hindi siya basta naging tao. Nagkatawang tao si Jesus, hindi upang ganapin ang kanyang sariling kalooban, kundi upang sundin ang kalooban ng nagsugo sa kanya, ang kanyang amang nasa langit. Tinatanong ng mga alagad, sino kaya ang nagpakain sa kanya? Ba't ayaw niyang kumain? Sabi ng Panginoong Hesus, ang pagkain ko ay ang sundin ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin at ganapin ang mga ipinagagawa niya sa akin. Ang John 6:38 ay nagpahayag, yan ang dahilan kung bakit ako bumaba mula sa langit upang ganapin ang kalooban ng nagsugo sa akin, hindi yung sarili kong kalooban. At ito, niliwanag ng John 6:39 kung ano ang kalooban ng Ama. Ang huwag kong, sabi ng Panginoong Hesus, ang huwag kong pabayaan ang sino man, isa man, sa mga ibinigay niya sa akin, ay huwag kong pababayaang mawala. Pagkos, bigyan ko ng buhay, buhay na walang hanggan, sa dulo ng buhay. Amen? Mabigyan ng buhay. Dumating ang Panginoong Hesus upang ipakilala ang Ama. Walang sino mang nakakita sa Ama. Pero dumating ang kanyang bugtong na anak upang ipakilala ang kanyang Ama. Na Diyos nating lahat. Amen? Di lamang yon. Naparito ang Panginoong Hesus upang bigyang liwanag ang lahat ng nasa kadiliman. Sapagkat si Jesus ang ilaw ng sanlibutan.
Ang buhay na mula kay Jesus, tayong lahat ay may buhay na mula kay Jesus. Ang buhay na mula kay Jesus, ang sabi ng John 1, 3 hanggang 5, ang buhay na mula kay Jesus ay ilaw. Ilaw ng sangkatauhan. At yan, ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman. At kailanman hindi kayang gapiin ng kadiliman. Kaya lahat ng may buhay na mula kay Jesus, matatagumpay ang buhay. Nabubuhay sa liwanag, mga kapatid. Naparito ang Panginoong Jesus, hindi lamang upang ipakilala ang Ama, magbigay liwanag, kundi upang iligtas ang lahat ng mga makasalanan. Hindi upang hatulan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. At ang isa sa pinakamahalagang aral ng Biblia, dumating ang anak ng tao upang wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway. Lahat ng gawa ng dyablo sa ating buhay, wasakin. Kaya nawalay ang mga tao dahil sa gawa ng dyablo. Kaya naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga winasak ng dyablo. Paano ba ang nangyari? At nagkagayon na tayo ay nawalay sa Diyos. Pagkos napunta sa kakaiba, pasama ng pasama na buhay. Ganito po yan, mga kapatid. Sa Genesis 1:26, napaka-espesyal na pagkalikha ng Diyos sa tao. Espesyal na espesyal. Lahat ng nilikha ay para sa tao. Lahat ng nilikha, tawang nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero ang tao, hinubog tayo personally ng Diyos. Hinubog tayo at nang tayo mahubog na mula sa alabok, hininga ni Lord ang ipinasok sa ating mga ilong. Kaya tayo nagkaroon ng buhay. At ang layunin, binigyan tayo ng layunin ni Lord sa ating pamumuhay bilang tao. Ang pamunuan ang lahat ng kanyang nilikha. Ang tao ay nilikha ng Diyos upang mamahala sa lahat ng nilikha. Napakataas na pagkalikha niyan, mga kapatid. Sabi nga ng mga awit sa Psalm 8, 4 hanggang 6, sino ba ang tao para iyong alalahanin? Sino ba siya upang iyong kalingain? Nilikha mo lang na konti lang nabababa kaysa sayo. At pinamahala mo sa lahat ng nilikha. Sa tubig, maging mga ibon na lumilipad, lahat ay pinamahala mo sa tao. Nakakamangha, mga kapatid. Pero, nung una, ang saya, mapanatag, payapa ang lahat, at nasa kaayusan ang lahat ng bagay. Sa pamumuno ng tao. Pero dumating ang dyablo. Ang pangalan ay Lucifer. Isang pagkaganda-gandang anghel. A gifted angel. Na ang sabi ng Panginoong Yesus, sa Luke 10:18, nakita ko ang pagbagsak ng dyablo. Parang kidlat. Dumating sa sanlibutan ang dyablo. Na ang sabi ng John 10:10, walang nais kundi magwasak, magnakaw at pumatay. At yan ay ginawa niya sa pamamagitan ng pandaraya. Nadaya niya si Eva at nadamay si Adan. At dahil nadaya yung ating unang magulang, nawala tayo sa protection ni Lord. Napahiwalay tayo. Nawala yung imahe ng Diyos sa buhay ng tao. Yung ating karapatang mamuno at mamahala sa lahat ng likha, kasamang nawala yon. Nang madaya ang tao, agad-agad inagaw ng dyablo yung scepter of authority. Kaya hindi ka magtataka kung bakit ang sabi ng 1 John 5:19, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo na supposed to be ang tao ang namamahala. Tayo dapat ang may kapangyarihan dyan. Ang nakalulungkot, kasamang napailalim sa kapangyarihan ng kaaway ang tao. Kaya hindi ka magtataka
kung bakit ang tao pagka hindi nagabayan, pasama ng pasama, palala ng palala, palayo ng palayo sa Diyos. Kasi nga, nasa pamumuno, nasa ilalim ng pamamahala ng dyablo, pati hindi lamang ang lahat ng nilikha, kundi pati ang tao. Ngayon, ito ang mabuting balita, mga kapatid, na lagi namin ipinapahayag saan man kami makarating. Na nang magkasala ang tao, hindi nagbago ng kaisipan ng Diyos. Still yung plano niya na magbuo ng isang pamilyang lubos niyang minamahal at pamilyang marangal, yun pa rin ang nasa isipan ng Diyos. Na magbuo, mag-ipon ng mga lalaki at mga babae na kung saan ang kanilang buhay ay magre-reflect ng kagandahan ng Diyos sa buong sangkatauhan. Tayo na yon. Na sa pamamagitan ng ating pakikipag-ibigan sa Diyos at patuloy na pakikipagsunuran sa pagsunod sa Diyos, kung papaanong ang dagat ay natatakpan ng tubig, dadating ang panahon na lalaganap sa sanlibutan ang pagkakilala sa kadakilaan ni Yahweh. At ang gamit, ang body of Christ, the church, tayo yun. Yan ang good news, mga kapatid. Yan ay karunungan ng Diyos na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi lamang para maalis sa kapahamakan ng tao, pagkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi ma-enjoy natin ang buhay na ganap at kasiyasiya na mula sa Diyos, na kung saan doon tayo orihinal na nilikha. Maganda ang pagkalikha sa atin. Kaya sa takdang panahon, isinilang ng isang babae, ng isang dalaga, ang Kristo. Yan ang good news. Kaya tayo lagi magpapasalamat sa kaloob na walang kapantay. Amen? Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao upang ang mga anak ng tao ay maging mga anak ng Diyos at makinabang sa lahat ng pagpapala ng Diyos. Ulitin ko, ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao upang ang mga anak ng tao, upang ang mga anak ng tao ay maging mga anak ng Diyos, upang ang pagpapala ng Diyos ay maranasan nating lahat. Tayo na mga anak ng tao. Mga kapatid, napakaganda niyan. Jesus ay isinalarawan ng Biblia bilang ikalawang Adan. Ikalawang Adan, ang anak ng tao. Tao ang nagkasala, tao din ang kailangang tumubos. Ang nagbigay ng karapatang mamuno, mamahala sa buong nilikha ay ang Diyos. Kasama yung free will, yung free choice, yung karapatan mong magpasya. Pinili ng tao na magkasala, ayaw pakialaman ng tao yung kanyang ibinigay sa tao na pagpapasya. Kailangan tao rin ang tumubos sa kanyang kasalanan. Lahat ng tao nagkasala. Kaya si Jesus lamang ang marapat sa ganoong gawain, sapagkat si Jesus ang kordero ng Diyos. Lahat ng tao ay nagkasala. Pero ang kordero ng Diyos, si Jesus, ang anak ng tao, ay sinilang na hindi nagmana ng kasalanang orihinal. Sapagkat ang kanyang tatay ay ang banal na espiritu. Ginamit lang ang sinapupunan ni Birhing Maria. Amen? Ipinanganak na wala ng kasalanang orihinal, namuhay na hindi nadaig ng kasalanan, tinubok sa lahat ng paraan, tinesting, tinubok, tinukso, katulad natin, pero hindi nagkasala. At hanggang kamatayan, naging malinis. Kaya naging marapat, hindi lamang tagapagligtas, kundi dakilang manunubos. Jesus, ang kordero ng Diyos,
na walang batik, walang kapintasan. Kaya siya yung ikalawang Adan. Kung sa pamamagitan ng unang Adan, ang mga tao ay nangamatay sa pamamagitan ng kanilang ugnayan kay Adan, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay kay Kristo, ang ikalawang Adan, ang lahat ay mabubuhay. Yes! Kakatuwa mga kapatid. Mabait ang Diyos na pinapaalam sa atin ang lahat ng ito. Sa Romans 5:12, ganito ang nakasulat. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala. Sa verse 15, si Adan ay anino ng isang darating. Pero magkaiba ang unang Adan at ang ikalawang Adan. Magkaiba yan. Ang unang Adan ay mula sa labok. Pero ang ikalawang Adan ay mula sa langit. Ang unang Adan ay nilikha na binigyan ng buhay. Pero ang ikalawang Adan, Espiritong nagbibigay ng buhay. Magkaiba yan, mga kapatid. Magkaiba ang unang Adan at ang ikalawang Adan. Sapagkat lubos na nakahihigit ang kagandahang loob na dala-dala ng ikalawang Adan kaysa sa sumpang dala-dala ng unang Adan. Maintindihan nawa natin mga kapatid. Kung sa pamamagitan ng unang Adan, naalipin tayong lahat ng kasalanan na nagdadala sa atin sa kamatayan, sa pamamagitan ng ikalawang Adan, tayo ay mabubuhay. Sa verse 17, ganito ang nakasulat. Romans 5:17. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo, ang anak ng tao, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila ay mag-ahari sa buhay. Kay laki ng kahigitan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Lahat ng nakay Kristo ay mag-ahari sa buhay. Yung lahat ng naagaw ng kaaway, ibabalik. Naibalik. Lahat ng nasira, nagawang kumpunihin ni Lord, the restore. Lahat ng nanakaw, sayong-sayong muli. Ang lahat ng nakay Kristo, isang bagong nilalang na nilalang sa orihinal na pagkalikha ng Diyos. Grabe mga kapatid. Yan ay katagumpayan ng anak ng tao. Kung hindi naging tao si Jesus, mananatiling kawawa, alipin, lupig, talunan ang mga tao. Pero sa pamamagitan ni Kristo, kaya sabi ng 1 John 5:19, alam nating tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Take note, inunang ipaalam sa iyo na ikaw, ako, tayong lahat na narito ay mga anak ng Diyos. Sa pagkatwid, wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Yun ay gawa ng anak ng tao. Tao ang nagkasala, tao din ang tumubos. Sa ganyang katotohanan mga kapatid, lubos mong maiintindihan ang Luke 19 verse 10 na dumating na parito ang anak ng tao panghanapin at iligtas ang mga nawawala. Sabi ng Panginoong Hesus, marami pang tupa na wala sa kulungang ito. Dapat ko rin silang kalingain. Pakikinig sila sa aking tinig. Mga kapatid, pangako ng ating Ama sa Langit
Sabi ng Ezekiel 34:11 hanggang 12, ako mismo ang hahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung papaanong hinahanap ng isang pastol ang kanyang tupang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa. Saan man sila itinapon, doon sa panahon ng kanilang kasamaan. Kay Kristo lahat may pag-asa. Mga kapatid, salamat at tayo ang unang natagpuan. Kaya, ang sarap umawit ng ako'y kanyang hinanap, ako'y kanyang natagpuan, ako'y kanyang niyakap, ako'y kanyang hinagkan. Higit pa sa sapat, kaya wala kang gagawin, kundi magpuri at magpuri kay Lord. Amen? At nawa tandaan natin, yan ay pawang karunungan ng Diyos. Na ang anak ng Diyos ay sinugo niya bilang anak ng tao upang ang mga tao ay mapabilyang sa pamilya ng Diyos. Salamat sa Kanya. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Hallelujah. Nanalangin tayo. Lord, thank you po sa pagpapala ng mga aral. Totoong ikaw ang anak ng Diyos, aming Panginoong Yesus. At ikaw rin po ang anak ng tao na gumawa ng lahat ng kabutihan para sa amin. Kaya Lord, ang liwanag po ng aming kaisipan, pati buhay po namin ay napakaganda ng kalagayan. Wala na po kaming mahihiling pa sa iyo. Nawa Lord, kung paano ang pagpapala mo ay dumaloy sa amin na mga una-una mong tinawag, ganun din ang gawin mo sa lahat ng nakapakinig. Pagpalain mo silang lahat, O Lord, at lubos na makaunawa. Maipamuhay ang lahat ng aral na ito, O Lord. Purihin ka at dakilain. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. 2 Timothy 2:2